At sa mga ulo ng mga nagbabagang baklita, The Eclipse Episode 10, Main and Side Couple, Jowowers ng Tunay, both Buti pa roommates of sila, Pung sis. Dok. Tama ba? Pungdok. Pungdok 304, Episodes 1 and 2, Boss and Landlord, who will end up on top? My Tooth, Your Love, Episodes 1 and 2. Anong klaseng title yan? Charot. Bar owner, takot ba sa turok ni Actually. dentista? Yan at marami pang iba dito sa ating Wave Weekly ng October 10 to October 16, 2022. Kami ang inyong mga lingkod. Mga baklitang nagbabaga. Ako si Shipper Ray. Shiver Kev. At ako si Shipper VP and welcome to The Shippers! Live from Our Lady of Fatima. Tama. Welcome to the show where we board the ship of love in all forms, sailing through the latest and greatest waves on the VLC. So let's get shipping sa ating natitirang nagbabagong baklita from the last week kasi nawala na lahat at may bago tayo. So simulan natin with The Eclipse Episode 10 na main at side couple. Tunay na. Sila na. Diba? Parang yun lang yung nangyari. Is it Hindi na, true? pero nakakatawa lang din talaga na nabuo sila in the height of nagkakagulo na yung school. Totoo. Oo, especially dito kina tapos. kina Neo sa kina Louie na talaga mas kinikilig talaga ako sa kanila. Sa Tas, di kanila ba, yung kilig talaga. Oo, ni-reveal na ni Neo na siya si Bruce Wayne. Tapos ayun, Sino? habang nag-uwelga, di ba? Bruce Wayne. Sino siya? Bruce Wayne. Si Bruce Wayne. Tapos yun na nga, tapos din nila sa beach, tapos doon sila nagkaaminan. O yun, sweet yun. Pero galing sila sa welga. Oo. Pero sweet din yung yun nga, yung reveal na kaya nandun si Neo. Nandun si Neo kasi siya si Bruce Wayne all along. Oo. Tapos, very yun, diba? Oo, Ano very you've got naman mail. natin na siya yun. Oo. Yeah. Very you've got mail. Ang daya na one-sided na alam ng isa pero yung isa hindi. Oo, yun. Very that. Oo, kaya ako naisip you've got mail. Pero ganun din naman sa sa tawag dito, Foots. Tsaka sa vice versa, diba? Nung bandang dulo. Alam na nung isa ko sino yung isa. Bastos. Yeme. May Yes, kala mo, nanood ng Kalahati. Charot. Kalahati. Parang may sama ng loob yung Kevin. Char. Kaya nga, deserve. Tapos, ito, parang medyo na-awkward ako dun sa pilitang nangyari kay First at kay Kautang. Na, bakit? Pilitan sa kama? Pilitan na, tayo na. Pero naging cute naman siya. Deserve. Pero very in character naman yung dynamic. Yung dynamic. Yun nga, sabi ko nga, mukhang hindi na acting eh. Parang totoo yung kilig ni First doon eh. Malay natin yan. Believable. Pero, ang galing talaga ni First. Kasi, di ba, bandang dulo din ng episode, nagkaroon siya ng parang panic attack. Ang galing. Ang galing niya magkaroon ng panic attack. Ang galing niya umating kakaroon ng panic attack. Oo. Galing niya umarte, in fair. Oo. Tapos sinira ni Kautang na kakaroon ka ng panic attack. Ito, kwintas, hawakan mo. Oo, parang girl. Akala ko ba we're not about superstition up in here? Oo. Pero yun, ano pa nangyari? Medyo nag-escalate na talaga yung welga. Oo, kasi tapos yung yung identity ni Tito and kung paano siya namatay. Doon na talaga nilatag ni Kautang na pinagsususpetsahan ko si Chadok na pumatay sa tito ko. Basically parang gano'n. Oo, sino ba yung tito mo? Tada, yung
Hindi mo pa ba napanood, Kevin? Hindi pa. Actually, wala akong napanood. So, more than words lang. Pero hindi pa kayo updated eh. Pero hindi updated na episode. Ganda. So, go. Ito literal na ganda lang ang ambag niya today. Ambag. At echo. Ganda at echo. For today's video. Oo, okay echo lang. at frozen parang video. Voice from the heavens above. Correct. Exactly. The guiding, as an angel. Guiding light. Oh, wow. Or the hell below. I don't know. Mamili ka. As an angel baby. Angel baby. Angel's Burger. Charot. Angel's Burger. Oo, very bad. Yun, yung The Eclipse, parang na-reveal na lahat din naman sa episode na to. Na, except, hindi si Chadok nga yung kumuha ng notebook, no? O hindi ba hinatid sa kanya yun? Hindi, parang wala nang pakialam sa notebook eh. Oo, wala. Kasi anyway. mukhang parang napipin down na nila talaga na si Chadok yung gumawa nun eh. And parang kaya parang nagkakaroon ng panic attack si Ak. Then kasi feeling niya, yun nga, doon siya mapupunta sa path na yun. Yung pag-uphold niya ng tradisyon ng prefects ng Supalo. Baka, 'di ba? It may come to a point na he'll kill somebody for it. Saka yung nakadagdag do sa panic attack, yung niya, yung parang impending disappointment nung Supalo, nung school sa kanya. Kasi nga, sinabihan siya na alam mo, ikaw yung worst. Yung worst na prefect, head prefect. Dahil hindi mo kayang i-control yung mga estudyante. I-control yung mga estudyante. Oo. Pero sobrang tanga nun. Kasi faculty kayo eh. Ba't kayo di nyo magawa? Tsaka bakit inaasa sa mga estudyante? Correct. Estudyante lang naman yung mga nila, nag-aaral din sila. Diba? Oo. Saka ang student council, dapat pro-student, hindi pro-faculty. Oo. Ewan ko ba dyan sa school na yan? Oo. Mas matatapos na tong series. Pro-bros. Wala pa rin Eclipse. Okay. So, baka sa last episode talaga yung Eclipse, guys. Doon talaga siya. Tapos parang lalabas doon si Bella, si Edward, gano'n. Mga Volturi, yung mga gano'n. Vampire. Tapos magkaka-sequel, Breaking Dawn, ganyan. Oo, magkakaanak. Diba? Oo. Tatanda agad. Malay mo. Tama. Ay, sa'yo talaga yun. Also, Kevin, frozen ka ha? Okay, akala ko ako lang. Kasi kanina pa siya naka-freeze sa akin eh. So, parang di lang ako kumikibo kasi parang... Refresh ka na lang. So, alam mo, ang ganda mo. Yes. Maganda naman yung pagkaka-freeze. Pero... Elsa? Medyo let it go. Can't hold it back anymore. Ayan na, karaoke session na lang po ito. Charot. Sorry, I'm back. Hindi pa rin. Umalis ka? Umalis ka, parang hindi ka nawala. Wait, bye. Sige. Ayun, sige. Magre-reconnect lang si Kevin. Pero, yun nga, parang, are we losing the story? Hindi, kasi sa story ni First Cow, nagdi-deepen eh. Even yung protest, nag-deepen. Actually, kasi now it's become... parang it has become parang bakit niyo pinapabayaan yung mga students na masaktan, parang ganon. And then nag-evolve to ang school dapat safe space. Dapat hindi kami dapat pinapangalagaan ang namin at hindi kami dapat kinokontrol, parang ganon. Yun na yung Kasi dinala na nila outside yung protest. Ang ganda ng lugar. Beach. Correct. Di ba parang beach town kasi yung setting nila. So, ganon. Pero, nice nga na nagkaroon ng progress doon. Pero, again, we don't know where it's going. Pati yung nagsunog nung
mascot na may uniform. Tapos nakalagay yung pangalan ng 3 protesters. Parang pinag-awayan lang. Pero wala parang nagkaroon ng heated moment tapos sila rin ang pumatay ng moment kasi balik kayo sa classroom ninyo. May klase pa. May klase pa. Sino ba gumawa nito? Parang, diba, sobrang nakikita mo na walang pake sa estudyante yung school. It's all about their image. Talaga eskwelahan yun. Ano siya? John Robert Towers. Yun yung nasabihin ko actually. Kaya sila nag-i-English diba? Oo. Tsaka kaya kailangan ng postura, ganyan, prepare John Robert pala siya? Polishing school pala. Tayo pala may problema. Bakit ba natin pinakikialaman na hindi naman siya pala talaga high school? Oo, polishing school siya ganyan. Medyo weird. Ang ganda nung point na sinabi ni Kautang kay teacher, ate girl na medyo bata, yung newcomer teacher kasi parang naging complacent nga siya. Something about yung kapag neutral ka, you're on the side of the oppressor. Yun. Oo, yung pagiging apathetic. Si ate. Not necessarily apathetic, pero parang you're not doing anything to help the cause. Oo. Wala naman talaga siyang ginagawa. Saka hindi rin natin alam kung saan ba talaga siya is. Yun na nga at this point ng show, parang asan yung allegiance mo? Oo. To the flag, charot. So it's all questions, no answers yet, pero kapit pa rin naman kasi gumaganda na siya ulit. Next week eh. Penultimate na next week, 11. So, tingnan natin, matatapos naman natin yan. So, that's all. Natin. Kung lalabas si Bella. Sa si Jacob. Sa si Renasme. Oo nga, si Renasme. Sila talaga yung aabangan. Si Renasme Peanut Butter Cups. So, that's all for the Eclipse. Ngayon, mapunta na tayo sa bagong-bago nating show na Roommates of Pungdok 304. Episodes 1 and 2, si Boss at si Landlord who will end up on top. Sila yung galing sa Kissable Lips na couple. And thank God, very different than Kissable Lips. Yung tapos parang galing na galing ako syempre kay Vampire pa rin. No? Si Vampire, si Boss. Tapos si Landlord, si student si dati. tatanga-tangang tatanga-tangang so sila student. Sila pa din. Sila talaga yung main couple. Tapos yun na nga, ang ganda nung kasi unang-unang pasok pa lang nila, alam mo na kagad na parang hindi to Kissable Lips. Iba. Deserve nila na may magandang na may magandang production. Medyo better yung production nito. Saka medyo Korean BL All-Star kasi we have them, yung main couple. Tapos si Holland nandito. Siya? Yung sa Ocean Like Me. Oo. Ocean Like. Tapos si Best Frenny ng Once Again, nandito din siya. Oo. Ay, si Cutie nung nung tumanda na. Si Cutie na medyo mas malapit doon sa doon sa present time yung itsura niya kasi marketing person siya dito. Hindi marketing, pyramiding, MLM. Ayun. Yun. Trabaho niya dito. But anyway, yung premise nitong multi-level marketing kasi. Malam. Yung premise nitong Pundok is si landlord, so meron siyang sarili niyang building pero office worker lang siya. Tapos he's starting in this new company, parang probationary period pa lang niya, ganyan. Tapos yun, doon siya nag-work, parang pinundar niya yung building, ginawa niya apartment rental. Tapos sa kanya yung isang kwarto, but parang iniisip niya na mag-post ng vacancy kasi may extra siyang room, tapos feeling niya kailangan niya ng pandagdag doon sa pambayad sa kasi building. medyo na yung finances niya parang nalalagay sa panganib. Tapos ito naman sa kabila si Boss, si rich kid. Yun, anak mayaman siya, like yung tatay niya may-ari ng kumpanya and everything. Pero kung matagal ko pa naman naninirahan dito sa mundong to, 'di ba? 'Di ba? Baka vampira pa rin.
Well, hindi na siya vampire. Tapos, medyo pariwara siya sa life, ganyan. So, Spoiled brat siya. super Spoiled brat. brat. As Rich in. kid. Ang galing-galing niyang umating spoiled brat na rich kid. Sarap bangasan. Yung may adorable. Minsan adorable. May pagka-himbo minsan siya. Adorable. Oo, yung parang alam mo yung swagger na Cocky? Himbo. Oo, yun. Tapos madalas pa maghubad. Oo. Tapos biglang tanga, ganyan. Minsan tanga sa harap ng tatay niya. Tanga, spoiled. Tapos parang feeling madadaan niya lahat sa charm until nga nung binawi sa kanya nung tatay niya. Nahuli kasi siya na may ka-date na artista, celebrity daw, na babae. Oo. Tapos nagalit yung tatay. Bakit hindi lalaki to? Charot. Hindi, nagalit. Mali pa. Nagalit yung tatay kasi yung artista, endorser ng kumpanyang kalaban nila. Oo. Okay. Hindi yun, parang, dahil tanga ka, tanggalin ko lahat ng so, you have to live on your own for the next 2 years. And para masustentuhan mo yung sarili mo, magtatrabaho ka sa kumpanya ko bilang empleyado. So, ginawa siyang team leader. So, yun. So, parang ang nice ng dynamic nito kasi sa bahay, si landlord, siya yung landlord. Parang hindi ko pwede mag-inarte. Rumerenta ka lang sa akin. Pero sa opisina, ay, hindi ka pwede mag-inarte kasi ako yung boss naman dito. Oo, siya yung boss. May ganon. Ang cute. Ang cute ng dynamic. Oo. Tapos nag-aaway lang sila this first two episodes and then ayun. Kasi pero, medyo pining siya for somebody else. Si landlord. Si landlord medyo ang bet niya ay si cutie pie lawyer. Oo. Nakapitbahay niya na MLM. Tapos pero feeling ko sila ni Holland yung magiging side couple. Tapos si Holland naman yung batugan niyang best friend na pareha silang scammer. Na scammer. Oo, so pareha silang scammer. So sila ata magiging side couple. Ini-scam niya si boss kasi na parang pinakiusapan siya ni landlord na may titingin ng room. Mm-hmm. Tapos yan si Holland yung nag-entertain. Tapos naningil ng 500,000 won. Pero ang renta 300,000 lang. 300. Oo. So yun. Saka hindi tapos hindi na niya sinasagot yung telepono as in hindi na binigay kay landlord yung pera. Tinakas niya yung pera. Oo. Hindi rin naman ina-expect ni landlord kasi na magda-down na si boss right then and there. Oo, tas cash only kasi nga binawi din lahat ng card niya. Nakakatawa yung yung tito na secretary nila. Kasi di ba parang ginawang atchay tapos nung pinapapirma na siya ng kontrata dun sa work niya. Unang napansin ni boss parang parang nakatulog ka ng mahimbing Parang sarap ng tulog mo Parang ganda na itsura mo ngayon kasi walang stress of dealing with him. So, parang may bakat pa yung unan sa mukha mo. Ganun. Tapos nung nakita niya yung sweldo, naliitan siya. So parang ayaw niyang pirmahan yung kontrata but eventually na rin siya, nagoyo din siya. Pero nung kinompute ko, parang annual yun So nasa 75K per month pa rin yung sweldo niya. Pero team lead ka. Well, so, malaki yung mataas. Malaki yung minimum yun for that position, parang gano'n. So yun. So sobrang bet. No, maganda ba? Cute. Oo, ang cute. Lalo na kasi 'di ba may kahit naman na hindi kagandahan yung Kissable Lips, may chemistry naman silang dalawa, 'di ba? To be fair naman. Kasi siya yung mayaman ngayon, no. Tama ba siya yung mayaman si Vampire, diba? Oo, yung boss. To be fair naman kasi sa Matanyak pa lang magaling na siya umarte. Ang galing yung umarte. Tapos iba yung nagulat ako actually kasi yung sa Kissable Lips naman parang tuod ang labas niya doon. Tsaka lang cold lang siya doon pero nasa mata yung di ba? Yung understanding, parang gano'n.
Oo. Pero dito, in fairness, may ano siya, may range siya dito. Variety. Ayun, range. Very caricature. Kaya parang ano nga siya mai-compare ka sa O Boarding House yung level ng comedy niya. Ayun, yun yung iniisip ko. O Boarding House. Okay. It's very Actually, kahit si Landlord dito parang nakitaan mo siya ng range. Nasasabayan niya Lalo pag nag-aaway sila. Oo. Tapos ang liit-liit pa niya. So parang gumaganon siya. Nagtumiting kaya siya pag ano. Oo. Kapag nag-aaway sila. Yun. So it's very cute naman. So, panoorin mo na, humabol ka dyan, Kevin. Ano lang siya, 20 minutes alam lang mo siya. alam mo naman ang Korean, mabilis lang. Very cute. Tapos ito, yung next natin. Ay, day. Daming pogi. Ito talaga yun. Ito magugustuhan mo rin to, Kevin. My Gear and Your Gown. Oo. My Gown. Oo. My Tooth, Your Love, episode 1 and 2. Si bar owner, takot ba sa turok ni dentista? So, first off, ang pogi nila parehas, mas gusto ko si bar owner. Pero pag pinanood mo yung credit scene, na meron kasi nagpapakit lang sila, tapos nandun lahat ng characters, pogi lahat. Putang ina. Pogi lahat. Walang pangit. Pogi lahat. Yung mga bakla po ba dito? Sobrang nung panood ko, ito nga yung team behind tawag dito. We Best Love, yung number 1 for you sa Fighting Mr. Second. And yun nga. So, magagaling sila Taiwan ba to? Taiwan nga. Kaya nga, mas magugustuhan mo lalo pa. Oo. Tapos maraming gwapo. Sobrang, nung nakikita ko lang yung neto, teasers, tapos mga pictures, parang, ano yung My Tooth, Your Love? What the fuck is this? Sobrang gano'n mo na agad. Kasi nga naman, The sige title. nga, yung title. Diba? Tapos sobrang, yun nga, may dentist, ganyan, tapos may bar owner. Tapos parang, saan pupunta to? Tapos sobrang na-appreciate ko yung yung mga natakal sa first 2 episodes. Kasi, more on sa trauma, pag-process ng trauma, takot sa dentista, yung bida. Tapos marami pa siyang quirks Siguro dala na pagiging orphan. Tapos may mga decisions na ginawa si dentist na ginawa niya because of past trauma din. Kung tutuusin, yung pinakain siya ng risotto tapos pangit yung lasa. Hindi niya nasabi na pangit yung lasa. Cook din tong si bar owner. So, yun. Tas, may portion din ng di ba? Nagluto-luto. Actually, parehas na episodes meron. Pinakita nagluluto siya. Ayan, yung mga luto-luto, Totoo, medyo traumatized na tayo dyan. But, very promising naman to. Pero yun, yung premise nito is, yun nga, ang bida natin is si bar owner na may trauma sa dentista. Kasi, na-associate niya yung first time niyang nabunutan with yung pagkawala ng parents nila. So, very traumatic sa kanya yung moment na yon. So, he was raised by his ate na surgeon na ngayon. Ganyan. Tapos parang isa sa mga senior siya nitong ni dentist. So, yun, nag-start yung series na sumasakit yung ngipin niya, ayaw niya magpa-dentista, pinilit siya ng ate niya, dinala siya dun sa kakilala na dentist. Tapos, ito na nga, yung dentist in question. Ang gaganda ng long takes. Malong takes din siya. Oo. Ang galing. Pero hindi siya babad take It's parang hindi siya babad take like ng more than words Ano talaga siya yung setup talaga na lalo na yung galing silang taxi, nakasakay sila sa taxi, isang long take, nakasakay sila sa taxi, bumaba sila ng taxi, pumasok sila ng clinic, tapos na inikot lahat ng magiging pasyente that day doon sa clinic. Ang galing nun. Tapos meron pang moment na yung namatay yung ilaw, tapos para nagkaroon siya ng sequence. Oo. Ang ganda nung ang tawag doon, pag-visualize ng phobia ni ni Kuya bar owner. Oo. Parang ano ba yung kinakatakutan niya? He needles ba? Or the fact na basta ang dami.
And ang saya. Tapos yun, ang polished niya tignan, parang sobra. Way more than fighting Mr. Second, no? And you're my number one. Ano yung isa? Polish na polish yung mukha kasi gagwapo nilang lahat. Totoo. Alam mo yung kahit na si bar owner, medyo kita mo naman na yung age sa face niya. Ano pa rin? Parang basta ang polished niya tignan. Ang tulis ng jawline. Para siyang para siyang love child ni Dennis Trillo at ni Alger Abrenca. Ay? Oo. Kabog. Oo. And na maputi. Na medyo pahaba yung face, but like girl. Ayun si Andy Wu. Like the face. Ito, sounds familiar. Ayan, tas yun, other than that naman, medyo na-establish na rin yung ibang characters nga, like si ate na si ate yung nag-process ng everything, pati childhood trauma niya, she had to like mature agad kasi and be there for her brother. So, yung dynamic nila magkapatid, it's very that. And then si ate, alam mo Kevin, si ate parang si VP, mapang Mando. Hoy, grabe, mas grabe yung Mando ni ate. Hindi naman ako nagpapapunta sa bahay para i-check yung kapatid ko. Oo, ang galing nun. Sobrang abuse of power of seniority. Oo, medyo abusado naman si ate. Tas pala si dentist pala dito, medyo parang kamukha ng kuya ni Bilkin, ganon. So, ganon din yung kapogian. May mask or walang mask, parehas. True. Tas yun, ang daming ang quirks. Like si bar owner, yung kama niya puro stuffed animals. She's very childish. Very childish. Oo, parang ang gandang Stark, anong Stark? Tony Stark. Ang gandang polar opposite ng niya. Bar owner siya, tapos sa bahay kailangan laging nakabukas lahat ng ilaw pag matutulog. Oo. Tapos nakabukas yung bintana, tapos yun nga matutulog siya puro stuffed toy sa kama niya. She's quirky. Pero magaling siya magluto. Oo. Pero yun, parang ang ganda kasi medyo na-process mo din yung trauma niya with him. Hindi siya basta-basta parang a traumatized kid. Ganun. May talaga. Lumalabas sa quirks. Oo. Na sana ma-explore ng maayos. At sana too late pa bang palitan yung title? Kasi I think so. Kasi yung mismo bobog niya. Yung mismong title card nandun yung English title My Tooth Saka Your yung theme song. Yung theme song din, My Tooth Your Love. Diba? Sana naman lang my dentist and my heart. Ganyan. Oo. May reklamo. Di ba nyo napapanood? May reklamo na rin siya. So yung yung tawag dito, yung theme song niya is my tooth. Ganon. Hindi naman. Hindi, kasi yung kumanta ng song na to, siya yung mga kumakanta nung kanta din ng ng Number History. 1 for You. History. Fighting Mr. Second. Oo. Hanggang iba pa yung history. Soon magkakaroon yan. History. Yung 5! Oh my God! Ang gagwapo din. Oo, totoo. Nakita ko na Diba? So magkakapatid din sila. Gusto mo yun. Sister. House of Targaryen. Yun yung peg. Oo, it's very that. Charot. Kaya pala Gina G kasi. Sa House of the Dragon. Totoo Hindi ko na inaano yun. Hindi ko na tawag doon, dinideny. I-deny. Oo. Ayun. Pero yun lang naman yung nangyari both sa Roommates of Pongdok saka sa My Tooth Your Love. Very establishing the story. Ang gaganda. Very strong strong pilots. Beginnings. Strong beginnings. Beginnings naman ako. Pilot. Tama rin naman. May point. Oo. Yun. So, kaabang-abang. Like, A-B-U-N-G. Abang. It's kaabang-abang. Diba? So, panoorin mo na rin si Per Kevin kasi Gina tayo. And then, Taiwan practice mo na to. Tapos napansin ko lang, very international nga ang ating nagbabagang baklita.
this Again? episode. Oo, kasi Thailand, Korea, Taiwan. Tapos may Japan Alam mo, tayo. oo, dapat iakyat isa sa mga Japan dyan kasi ang gaganda. Oo. Yun na. Sige. We'll see. So, pero bago tayo mapunta sa mga baklitang iba, syempre, follow nyo muna kami sa aming social media at The Shippers PH on Facebook, Twitter, and Instagram, and at Shippers PH on TikTok. May bagong content na doon, so worth it na siya i-follow. And syempre, while you're listening or watching, don't forget to follow and subscribe to our Spotify or YouTube. Hanapin nyo lang yan, The Shippers, or dahil pinapanood nyo na, nakikinig na kayo, follow nyo na, subscribe nyo na, lagyan nyo na ng like, mag 5-star na kayo, sagot na kayo sa poll, and everything. Diba? So, ilaban nyo na yan. Ang daming pwedeng gawin. Diba? Hindi ko kayo mamandohan na pumunta sa bahay ng ibang tao para i-check yung kapatid ko, but mamandohan ko kayong mag-follow. Tama yan. Oo. Ganun si ate eh. Anyway, ayan. Okay, mapunta na tayo sa ating baklitang iba, Shipper Kevin. G mo na. Okay, para naman sa mga baklitang iba at bago ako mag-ground, no? More Than Words, Episode 5. Si Akla, back to normal na. Love in the Air, Episode 8. Side couple, Shantutan. 2 rounds agad, deserve. Ghost Host, Ghost House, Episode 2. Sikretong malupit. Charot. Sikreto ng pamilya nalaman na. Diyos ko, ang galing ha. Pangalawang episode pa lang ha. Sabi Koji, episode 2. Oh, wanna be on top? Bakla ka ng taon. Pag hindi alam yun, bakit hindi? Dito tanong. Drag Race, last episode finale. Natapos in less than 1 hour. That is like a miracle. Diba? Tapos maganda yung balance yung sounds and editing. It's a miracle. Silhouette, more than 2 words ang speech. That's a miracle. Very miraculous yung Drag Race. Diba? And may lalayag mo kaya, Shipperay, ano na po ang balya? Ako talaga. Sleep with Shippers, me. Ano na? Remember Me ng Thailand, lumabas na Eternal Yesterday by Japan, October 21 sa Gaga. Ulala. So, let's start with More Than Words. So, wala pa ako dyan nun. Episode 4 pa lang ako. Pero, ito yung sinasabi ni Shipperay na ang gaganda nung long takes and I guess nadadala yung story. So kung hindi nyo pa napapanood nadadala yung story ng acting. Hindi siya hard sell acting. Meron ba such a thing? Hindi siya kasi 180. Iba yung normal atake. Pero parehas maganda yung kalibre. Yes. Totoo. And yung aral talaga din yung shots. Yung framing niya maayos. So yun lang naman yung nabalitaan ko dyan. Kasi napanood mo na. Yay! Napanood mo na at least. Oo, kasi yun yung gusto ko panoorin talaga. Oo. Eto namang episode 5. Sobrang bet ko yung themes na diniscuss dito kasi nag-touch siya sa homophobia. Pero ang concept, homophobia ni Daddy. Kasi natapos sa episode 4 na binanggit ni Bakla na 'di ba nga dalawa yung friends niya nakilala. Tapos sabi, ay hindi si ate girl ang dinedate ko, si Kuya Yung isa. Oo. Tapos ang unang sinabi ng tatay, parang temporary lang naman yan, 'di ba? Parang isa face. Parang gano'n. Oo, parang gano'n. Na parang ang start ng difference. Ang galing din ni Daddy kasi ang start ng difference kasi nung present siya sa episode 3, parang maayos, parang open-minded, liberal, jolly, ganyan. Diba? Masaya, yun nga yung dating. Oo. Tapos yun, so bali, yun, ganun nila sinelebrate yung Pasko na parang yung disapproval ni Daddy. Tapos bumalik si Bakla doon sa bahay niya, nandun naghihintay yung 2 kids. Tapos parang sinabi na rin naman kasama yung kapatid na babae kasi nga comfort alam na nun ganyan. Tsaka alam na naman ng kapatid na babae. Oo, tapos parang sinabi ni Bakla na parang
matanda naman na ako. Parang adult na ako na parang he can say whatever he wants pero it's my life to live. So ganon. Tapos over the passage ng months naging bumalik na sa black yung hair ni Kuya Bakla. Tapos nagkakaroon na ng medyo nagkakaroon na ng distance between doon sa couple kasi bihira na sila magkita. Tapos biglang pinauwi si boyfriend ni Boy dun sa bahay ni Akla kasi uulan daw, pakuha daw ng pasamsam daw ng labada. Kakbog ng samsam. Sobrang nanay ka dun. Well, tapos pagdating niya doon, biglang boom, ando si Daddy. Alam na niya na sila nga. So parang ang ganda nung moment na kahit na yung pasabog nila, very subtle. Tas yung build, parang it's not in the characteristic or personality kasi nung show maging over the top. Oo, pero meron siya may moments lang siya. May moments pa rin talaga na mapapansin mo, medyo pasabog to. Kasi nabe-break niya yung pagiging slice of life niya for a little bit. Sure. Tapos basta yun, ang galing ng nuances nga sa acting. Tapos nagsamsam na ng labada si Boy, tapos si tatay niya nandoon. Tapos parang medyo awkward. Tapos syempre nagsa-start na sila mag-have ng conversation. And I'm the konyo. Like you're the konyo. So like they started to make usap. Na tapos yung topics parang basta una iniiwasan nila yung si Bakla. Tapos biglang sabi ni Daddy kasi hindi man sila nag-away eh. So parang very civil sila na parang sabi ni Bakla, alam niyo naman po na kami pa rin ni di ba? Ng anak niyo. Oo, parang gano'n. Tapos parang sabi ni Daddy hindi naman daw siya against sa pagiging bakla ng anak niya. Pero sabi niya, natatandaan mo yung cowboy hat ko? Bigay yun ng isang bakla. Yung isang baklang yun sa Amerika na lynch. Tapos paralyzed na yung isang side ng katawan. Parang ganon. So yung homophobia niya nagsistem dun sa sa anong posibleng mangyari sa anak niya, the harms ng Although sinabi naman niya na fear of yung harm. Kasi sinabi niya, alam ko ibang panahon na rin ngayon. Pero parang may disapproval pa rin siya. Sinabi niya, wala akong problema sa iyo. Sinabi niya dun sa boyfriend. Ang problema ko, yung relasyon mo sa anak ko, parang ganon. Oh my God. Ang galing noon. Basta ang galing ng pag-play out. Siyempre hindi ko kaya i-arte kasi hindi naman ako actor. Okay. Oo. So, ang ganda. Tapos hindi alam ni Akla yun na may ganung nangyari. Tapos ang ending, si Akla, sinabi niya na, 'di ba sinabi ng tatay niya before na parang na parang temporary lang naman yan, di ba? Ganyan. Tapos, all this time, yung jobs niya, parang laging kung ano yung passion niya, ganyan. Tapos yung last, dulo sabi niya, alam mo, magtatrabaho na lang ako sa company ni Papa. Parang ganon. So, parang, it's him surrendering and going back to his parang normal life. Ganon kasi usually yung yung source ng homophobia sa Japan. It's not like meron kang Diyos na ginagalit. It's more of parang binibreak mo kasi yung status quo, parang ganun. Oo, parang ganon. So parang ganun nga sila, tama. Oo, tapos the fact na nagsabi si Bakla na parang babalik ako kung ano yung normal
na way of things. Doon medyo pinakita na parang nagpintig yung ni Jowa. Medyo hindi siya nag-approve. Oo, tapos parang saan sila pupulutin? Parang ganon. Yan. Doon siya nagtapos. Tapos parang andun lang din. Parang si ate girl naman kasi all this time. Di ba parang ano lang talaga siya, bridge? Parang bridge, 'di ba? Tapos bandang episode earlier ng series nag-ano siya, concern niya na parang hala paano kung magkatuluyan ngayong dalawang bakla, sana ako pupulutin, parang gano'n. And then diba? Next episode na niya na parang alam mo may mamimiss ako na aspect sa buhay ng dalawang magjowa. Pero okay na ako doon basta kasama ko sila. Parang gano'n. So parang third wheel actually. Kahit naman before ganun. Pero okay lang sa kanya. Oo. Kasi ayaw naman niya ng magkaroon ng sarili niyang jowa. Tapos parang so ito ngayon yung isa pang problema kasi parang happy na siya sa kalagayan pero nakikita niya na medyo nagkakaproblema. So, yun. Parang siya yung bida kasi talaga dito. So, we'll see. Oo, sobrang weird nga. Na siya yung bida. Perspective niya. Tapos parang... Oo nga, ngayon na-realize ko na. Parang perspective ni ate girl, pero ang binibida doon sa perspective na yun, malamang yung mga tao around her. Oo, pero most specifically, how she sees it. How she sees it. Yes. Oo. Para siyang may husband's lover. Pero better. No, kasi hindi siya kalaban. Hindi siya yung wife. Hindi siya yung wife eh. So parang walang kalaban. Siya, diba? Oo, very supportive siya dun sa dalawang bakla. Ayun. Kaya I love it. Super love. Pak, ituloy mo na. Sa'yo rin yung susunod. Minum ka muna. Iinom muna si Super Rhyme. Pero kanya ba itong next? Yung side couple lang siyang tuta na. Yung sa kasi nag-shift. Love in the air. Nag-shift na yung focus sa kanila. Parang yung OBB iba na, yung theme song din iba na kasi sila na nga yung So, parang flashback doon sa mga unang nangyari, yung nag-gate crash sila doon sa Drag Race. Tapos, pero naman, point of view ni point of view ni Silhouette. nung friend, nung side couple. Kasi parang nakita ni best friend ni Pipayu. Yung best friend, si Sky, yung best friend ni Rain. Tapos parang, bawal ka dito. Bawal ka dito. Paano kita ilalabas? Parang ganun. Ano may offer mo para maibigay ko sa yung safety, ganun. Tapos yun, chuk-chak ang kanilang na-i-offer sa isa't isa. Not once, but twice. So parang meron siyang isang mahabang sequence na hayok sila sa isa't isa tapos nakatulog. Tapos sabay, after ng balik kina Pipayu muna saglit. Tapos balik sa kanila, biglang sa kama sila nakahiga. Tapos parang, isa pa. Parang, sige. One more. Tapos parang, ang naman nila, ang dynamic naman nila, parang ayaw ni Sky dun sa kuya. Kasi parang, ewan ko, parang sex na habol. Parang ganon. Parang ganon. Hot air kasi very ganon. So parang he's bad news. Parang ganon. So, lagi niya, dinideflect niya lahat ng advances. Pero ito naman si Kuya, very aggressive. Persistent. Yun, aggressive. So, tingnan natin, yun. Malaman natin kung ano yung nila, magiging dynamic nila sa mga susunod na episodes na sila na yung focus. Sana more shantutan, I guess. We hope. Doon naman tayo. Like, clear hatian yung season. Kala ko clear hatian. Ang galing nga kasi hindi siya tulad ng Star in a Million. Saka Sky in My Heart. Kasi yung sobrang in a Million. I'm a star in a million. Parang ibang kanta. Yun! Yung ba yun? Sorry naman, hindi namin abot yung yung doon kasi sa GMMTV,
parang certain points lang sila certain points na sila nag-intersect yung apat na characters. Ito kasi sa Love in the Air, talagang intertwined silang apat kasi best friend nung isa yung isa. Tapos ganon. Oo. Kumbaga shift lang talaga ng focus. Oo, shift lang ng focus and parang mas interesting yung dynamic kasi nandiyan pa rin yung yung isang couple. And alam mong hindi sila ganun kalayo na madali lang din ibalik sa kanila yung focus for a bit. Pero ayun, ang ganda. Gets. Okay. Hindi siya maganda but like, okay naman. Laban. Tuloy pa rin, ganun. Oo, tapos ako pa rin, di ba? Okay, gusto mo ikaw muna. Sige, ikaw muna, Vicky. Kailangan ng break ni Shipper Rice. Ako muna sa Ghost Host, Ghost House naman. Kasi itong episode 2, ano na siya, less scary. Hindi na siya ganun ka, parang wala nang impending jump scare. Oo, hindi na rin siya creepy and what. Pero, you know, you're still dealing with ghosts and yung ghost hunting niya. But ito, si Kevin dito, si Kawin, ay, yun, busy na siya nag-explore ng Thailand, nag-try ng kung anik-anik, naghahanap siya ng ibang, parang ibang haunted places na ma-visit para ma-live niya doon sa VB app nila na parang pang live kineso. Oo. Kaya nga, tuwing nanonood ako, tapos lalabas yung ad na yun, parang naririnig ko yung pangalan ko. Akala mo tinatawag na. Oo. Akala mo naman the world revolves around you. Ayun. Charot. Wow. And what about it? And what about it? Oo. Go, tapos. Diba? Sabi nga ng t-shirt ko, ganda ka. Sagot ko siya yes. Charot. Tama. So, ayun, yung nag-explore na siya ganyan. Itong second episode, medyo mas na-focus kay Plume yung house help. Tapos parang mas in-explain nga na siya, nag-work siya ng kung ano-ano mga trabaho. He also takes in odd jobs para to make money. Kasi parang may sinusustentuhan pa siyang little sister niya. So, dinala niya si Kevin sa restaurant na parang very turo-turo style. Tapos sabi pa niya, ako may-ari nito eh. Ganyan. Lumabas yung tunay na may-ari na inuutusan siya na, hoy, yung pinapagawa ko sa'yo, gawin mo na ganyan. Tapos, ayun. Pero yun, nag-usap na siya. So parang naging tour guide nga din siya for Kevin. Tapos, pinakita pa sa apartment building nila or something na paalis na dapat siya, tapos nandun yung mga chismosang kapitbahay na nagpapatulong sa kanya magbuhat, may mga pinapaligpit, ganyan. Tapos habang ginagawa niya yon, tapos yung isa pang lola nagpagawa pala ng Instagram sa kanya kasi nakalimutan niya yung password. But anyway, ganoon, yun yung tingin sa kanya na he could do anything, whatever, kasi nga kailangan niya yung pera. Tapos yun, para napag-chismisan na, huy, alam nyo ba yung isang sikat na parang vlogger group na nag-haunted house hunting kineso? Pupuntahan daw yung bahay dun sa, yung lagi mong pinupuntahan, yung dating studio, ganyan-ganyan. Tapos parang takang-taka siya na, bakit mag-ghost hunting? Di ba yung katabing bahay yun? Tapos sabi ng kapitbahay, hindi, yung studio mismo. Tapos, tapos parang, 'di ba yun yung may anak na kambal, tas patay na raw yung buong pamilya, ganyan. So parang windang siya kasi parang teka lang. Oo, ayun. Okay. Yun. Oo, 'di ba? Parang sa isip-isip niya kanina umaga nagdidilig lang ako doon, ganyan. Ayun. Tapos nung yung ending nito, episode na to actually, is pinuntahan na niya yung bahay. So pagbukas ng gate, nandun yung buong pamilya. Tapos i-confront na niya dapat. Tapos parang sabi sa kanya, Plume, may sasabihin kami sa'yo. Exactly. It's the moment. So takot na takot siya. Tapos parang may sasabihin kami sa'yo, pero may isang bagay kang kailangan i-promise na hindi to malalaman ni Kevin. Tapos yun, kinat na nila doon. So, wala pang actual confirmation, pero alam na niya kasi nga narinig na niya sa kapitbahay and all. Tapos, i-confront na niya yung pamilya. Ganyan. Tapos, yun nga, natuloy yung isang yung ghost hunter doon sa bahay. Tapos, pinigilan niya, parang nagpatugtog siya ng siren ng police, ganyan. Para kunwari, hahabulin na sila. Pero siya lang pala talaga yon, na minegaphone lang niya, ganyan. Kasi yung takot niya ngayon nga is, paano niya itatago yung multo na yung mga kamag-anak ni Kevin?
baka makita niya yung vlog. Kasi nga sikat to na ano. So, yun yung next episode nila. So, parang, ano na, It's very that. So, interesting pa naman siya. Saka, may mga bits and pieces na medyo ina-explore yung history ng family. Tapos, yung si ate girl dito, pumunta siya dun sa dati niyang school, may hinahanap siyang tao and whatnot. Tapos, by the way, yung school pala dito ay yung school sa The Eclipse. So, familiar. Kala nandun si Chadok. Charot. Oo, andun si Chadok. So, makakita si Chadok ng multo. Charot. Pero yun yung setting. So, yun, fun naman siya. It's a nice Saturday night watch. Parang sakto pang bago matulog. Okay. So, yun, that's all. That's all for that. Ghost Host, Ghost House. Panoorin nyo na. Sure. Ayoko mo. Ang dami na nga namin, hindi ko pa nga nahabol. Ayun. Okay, so next na tayo. Yung Kabe Koji. Ito parang hahabulin ko to. Ang ganda ng second episode kasi ewan ko, basta for some reason napaka-emotional ko dito sa episode na to. Hindi naman dahil sa nagdo-drawing yung isa. But yun yung reason ng kanyang inferiority complex. So, nag-drawing siya. Kasi nag-drawing siya ng mga hubad na lalaki. Parang ganun. Tapos, unti-unti kasing humihiwalay yung mga tao sa kanya. Ganyan. So, parang the whole... Napanood ko to, pero episode 1. Okay, so ito episode 2. Ito yung nagdo-drawing, tapos ito yung, diba? Yung idol. Oo, yung idol yung isa. Tapos, yun nga, ayaw niyang makita. Ayaw niyang nakikita siya on the same level, parang ganon. Gusto niya nakikita lang niya from afar. Parang ganon. Idol, diba? Oo, parang ganon. Tapos, nireview dito sa episode 2 na siya yung rason kung bakit nag-idol si Idol. Oo, diba si Idol, parang nung high school ba yun? Parang ganyan. Siya yung nagtulak sa kanya kasi parang alam mo, umiti ka lang. Yun, sinabi. Oo, yun. Umiti ka lang. Pwede ka na maging idol. Parang ganyan, Kevin. Oo. So, naging idol nga siya. Tapos, ang galing. Tapos, ito nga, sobrang naging emotional ako doon sa part na, di nagdo-drawing. Meron silang comic school. So, lahat ng mga nasa school, parang mga manga artists. So, drawing siya ng mga, kabad na lalaki. Tapos, parang, niridicule niya yung isang tao na masyadong mayabang sa klase. Tapos, binalikan siya. Sabi, ikaw nga, puro hubad na lalaki din drawing mo eh. Bakit? Ano ka ba? Bakla ka ba? Parang gano'n. So, parang, na-out siya. Tapos, tapos parang nire-ridicule pa yung niya. Nire-ridicule niya yung gawa niya. Nire-ridicule pa siya as a person. Parang gano'n. So, parang, mutika na niyang sapakin pero inunahan na siya ni BFF ni girl, sinampal siya gano'n. So yun, at least dito yun na nga na-reveal na hindi lang siya nagdo-drawing ng mga hubad na lalaki, bakla din talaga siya. So yun. Tapos over the course ng episode parang hindi sila nakita pero parang yun naman kasing gusto ni artist. Tapos parang sabi ni Idol, since si artist ngayon nag-inspire sa akin maging idol. Parang I'll reach for the top, parang gano'n. Tapakan ng lahat basta I'll be the top idol and I'll be the one parang shine brightest, ganyan. Tapos parallel kay artist na sabi niya i-achieve ko maging rin nasa top. So yun, wanna be on top. She wants to be on top. Oo, tapos yun ang saya. Tapos ang comedy. It's so lighthearted and actually dami nating lighthearted comedy sa ngayon. To be fair. And I am loving it. Oo. Medyo pinapahappy muna tayo for now. Tama. And speaking of lighthearted, ito na last natin. Drag Race, episode 10, the finale. Alam mo, deserve. True. Actually, deserve. Deserve naman talaga, actually. Saka nung
yung last lip sync song, oh my God. It's Girl. amazing. It's the best Best choice. best Choice, song actually. choice ever na sana nga talaga na-translate ng maayos sa mga international audiences natin. Kasi ang Audience. ganda-ganda Oo. nung chorus, oo, drum na may Mm. tubig, ang sinisisid, kaya ka sirena kasi nakakahinga ka ng matagal. Ay, para naku-hold mo yung breath mo habang Oo. inaano ka ng brasong. Basta ang galing. I Galing. love it. It's Oo. it speaks a lot about nga din yung upbringing ng maraming bakla sa Pilipinas. Diba? Indiscrimination and everything. Tapos ano yung sinabi mo, Kevin, kanina? Maganda yung editing, maganda yung sound, maganda yung Oo, maganda yung balance sa sound. Alam mo kung Maganda yung bakit? pacing. Bakit? Iba kasi yung director. Ay, talaga? Hindi ko alam. Sino? Yung director ba? Hindi si Oo. Ay, kabog. Kaya pala. Oo, hindi siya. Sabi na, yung ganda pala ng editing nandito sa dulo. Yung 45 minutes na lang. Maayos nga kasi siya. Pero walang confessionals. It's just Mm-mm. weird. Naweirdohan ako doon. I guess it doesn't need confessionals anymore. Oo. Very finale na rin kasi, so focus tayo doon. Yung confessionals na common na yun past year. Kung live finale, okay lang, understandable kasi nga live. Pero kasi yung, ewan ko, yung ibang franchises kasi na hindi live ang finale, meron pa rin namang Meron ba? confessional. Hindi ko napapansin kung confessionals pa. I guess that's why. Oo. I guess that's why. Kasi hindi rin naman napapansin na wala. Ako, hindi ko napansin na wala confessionals Oo. Hinahanap ko kung sino yung director, so mag-usap muna kayo. Sige, pero ako din, nagustuhan ko yung pacing nito. Saka kahit nga walang confessionals, parang maganda yung treatment pa rin naman nung buong finale episode. Oo, diba? Well, it's simple. Diba, the lip sync for your life. I mean, kasi gets na rin natin yung mechanics eh. Saka, shinoot nga daw talaga nila yung dalawang endings, no? Kasi, the usual. Gano'n naman. Gano'n naman. How they do it in the States na may two endings. Tapos, yung last one, diba? So, broadcast. Sa broadcast, yun yung decision. Tapos, meron sila reaction, nandun sila sa place or wherever. So, reaction video. Ang ganda nga na may reaction video din sila. Parang, actually ako din, nung nangyari na yung first two lip syncs, nagets ko naman na pretty obvious yung magiging top 2. Pero even up until that moment, parang it could have been anybody eh. Actually, kung kasi hindi kanta ni RuPaul. Kasi, feeling ko rights din eh. Pero, hindi masyado makakakuha. Kasi dito sa Pilipinas, di ko alam kung bakit. Pero ang hirap-hirap kumuha ng rights dito sa Pilipinas. Ang dami mong kailangan pag-aprobahan ng songs. Especially if it's international. Kasi third world country. No, pero yun nga, bakit hindi, I think budget daw yung dahilan kung bakit wala masyado. Budget kahit local songs eh. Kasi mahal. Anong kinukuha yung mga kanta ng Vicor? Kasi mahal naman talaga lahat. Sobrang millions siya. Kung pag kumuha ng Beyonce, million yun. Yung Sarah Geronimo, I'm sure mga 500, 700,000 yan. Oo. Ang nag-direct si Arnel Natividad. Ng finale. Ako hindi ko lala. Nag-shoot sila noong December 22, 2021. Yun yung finale nila. Siya na lang po sa season 2. Anyway, yung pero going back doon sa rights ng song, feeling ko kaya rin RuPaul kasi number 1, first season dito. So, yun yung libre. Parang ibigay. Oo, sa pangalawa, libre yon, owned na ng WOW yun eh. Oo, so wala na masyadong kailangan i-process. Anyari dun sa isa? Baka may ayan. Parang nag-walk out. Winakoutan tayo. Ayan. Tapos, ayun, pero nung lip sync na, nung Serena na, parang bigay ko na kay Precious. Bawi naman, bawi. Ang ganda as kayo. Oo. Tsaka parang, actually, tama ka dun, BP. Kasi parang, kung sino yung
talagang ginalingan doon sa lip sync na yun, siya panalo eh. Yun na yung basis eh. Wala nang, ang basis naman lagi ng finale is the lip sync, hindi naman na track record eh. Oo. Diba? Sasha Velour nga, diba? Oo, exactly. And nung first 2 lip syncs, parang okay, alam mo na Marina. Okay, alam mo ng Precious. And then nung dulo, nung first half, para okay, sino nga ba? Tapos yung edit, nagiging puro Precious na. Napansin ko kasi ang daming nangyayari sa kanya. Ang daming nangyayari sa kanya. Yun. Pero I think sa akin, what sealed the deal, yung nilabas niya yung binaliktad niya yung parang scarf. Yung naging magic show. Oo. Yung magic show. Tapos naging LGBT colors. Parang, kanya na to. Give. Views. Nung di ba may mga napapanood tayong mga live viewing, nauulol yung mga tao eh. Oo. Ingit ako. Ako din. Parang nire-regret kong wala ako doon. Ay, ako hindi. Dahil ang mahal-mahal. Hindi. Gets ko naman I mean, we support naman diba those performances. Pero, 3,000. Medyo hindi na. I mean, how can you, ako lang to hindi ko naman the views and opinions of the others do not reflect the show. Kasi, how can you open up that kind of stage or that kind of parang like entertainment to a lot of people if that it's very too steep. Mahal. It's too mahal. It's too expensive. Right. May mga nagsasabi na diba na parang they're capped, ganyan, na bawal silang perform to anywhere. Okay, pero unang-una, paano naman sila makaka-perform? Paano sila makakapasok din dun sa mga clubs or bars na yun kung ang entrance fee mo ay 3,000 pesos na kung tutuusin sweldo na rin yun nung tao per week. Gets ba? Diba? The fact na nasa libo ka na, marami ka na rin talagang filter out. Filter. Oo. Diba? Ang hirap nun. And kung hindi yun yung priority mo, hindi ka manonood. Hello, hindi lang yun yung balakid. Parang mahal, libo. Tapos yung dati bago, prior ang Drag Race, di ba nga, sa O-Bar, alauna ng umaga ang start. Parang, hindi ko kaya din yun. Kaya sobrang natutuwa ako na parang meron ng mga drag brunches na now. So meron that's true. daytime. In different areas. Kasi dati, pumunta ka lang na isang area. Paano kung taga Cavite ka? Paano kung taga Fairview ka? Paano ka pupunta doon, diba? So parang, at least na meron sa QC, diba? Meron sa Makati, iba-iba din. Kaya parang... And the hope now is to make it more accessible na nga talaga. Exactly. Kaya, yun na nga yung accessibility yung concern. So, hindi ko na-gets bakit ganun siya Hindi, ako go lang kung go lang kasi go lang kung merong maniningil na libo, pero sana mag-open din sila ng ng alternatives na more accessible options. Tama. Yes. That allows us to support and appreciate our queens. Dahil mahal natin lahat ng queens dahil sila talaga ang nagdala ng ng show. Ano ba natin to? I-unload natin. Saka hindi lang nagdala ng I guess ng pride of being an LGBT, but also it opened up to a lot of audiences na hindi lang basta LGBT, babae, lalaki. Nanonood. So parang okay, so ito pala yun, 'di ba? It's more of an education to everyone. Totoo. Parang drag as an art form really opened na. Ayun, as an art talaga siya. So yun. So salamat Drag Race naman sa 10 weeks nating nasubaybayan. And congrats kay Precious Paula Nicole. Siya ba yung nanalo? Congrats. Gago. Talaga ba? Yes, si Silhouette. Si Silhouette. Kaya 2 words lang yung flop niya. Oh my God, sorry. I'm a fan Hindi ko nila. napigilan. Pero in my heart, pa rin ako? Sumerian. Charot. You're a summertime. Summertime. Charot. Ano tawag sa fan si Marina? Ayan, yun yung suggestion ko. Sumerian. Or tuna. Tuna. Santa Marina. Panalangin mo kanina.
Kurik. Mm-mm. Ayan. So, ayun. I-unload natin nga to soon, yung Drag Race. Para, Tama. diba? So anyway, ayan, habang iniisip nyo ang ship of the week for this week, kasi in fairness, marami ulit pala ba na choices? Diba? Hirap. I think, it's silhouette and the two words. Charot. Habang iniisip niya yan, don't forget to check out thebunkph.com to see all of the other podcasts na kasama namin sa Bunk Collective and follow The Bunk PH on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. Yan. So, shipper, sino ang inyong ship of the week for this week? Ako, it's a tie. Wala ako kasi wala ko napanood. Ako, Okay, it's a so tie. I think it's Kevin and Silhouette. Yun yung ship niya. Oo, sige. Tama. Nakaitim pa man din siya na. And that ship has sunk. Ako, tie between sa pundok saka sa ngipin. My gear, your gown. Oo. May ngilo, your Alam siguro, sobrang may angat ng konti itong si My Tooth, Your Love. Kasi talagang binubuo na kagad talaga sila eh. Sina Pundak bangayan pa eh. Pero meron naman na chemistry. Oo, pero ako bibigay ko dito sa My Tooth, Your Gown. Kasi yung tapos yung kapag yung habang chine-check up siya, yung parang nasa lap yung Oo, yung pagiging karest. Yung isang scene doon na yung nagkalindol tapos biglang they fell so close to each other's faces. Parang bedom pa lang sparks. Kaya unfair. Give. Ayan. So, ayun. Anyway, tapusin na natin ang episode na to. Maraming salamat sa panonood at sa pakikinig. We'll hear you and see you again on the next one. Ako ang inyong shipper na si Shipper VP na walang maisip na exit line. I guess that's just me for this. Si Shipper Kevin na wala naman ako ambag for today's video. Natawa naman si Shipper Ray. She's tired. She's tired. She has work. Bye. Paano mga ka-shippers? Sail away. Pagod na lang.